Kamusta, barkada? At tayo po'y nagbabalik kasama ang Kadakrap. Yeah! At syempre, ngayong araw po na ito gusto lang namin magkwentuhan. Kwentuhan lang, tamang chismis. Ay, chismis. Chismis. Ay, chismis. Chismis. Ano po kayo katabi mo? Ang aga ba naman ng chismis? Ano ba pag-usapan natin? Hindi, at least intro natin finally no, nakakapag-podcast na tayo ng totoo. Kasi nagpo-podcast tayo parati sa Discord lang. Ano lang yung mga Kadakrap after hours. After hours. 3 AM. At least ngayon may formal na tayo na Kadakrap podcast. Sabay mo ano, hindi ba virtual? Kadakrap podcast. Kada-pod. Labas na kasi sa Minecraft to Although minsan pag-uusapan natin yung Minecraft, pero syempre mas madalas about siya sa mga ginagawa natin behind the scenes. Behind the scenes. Kadakrap after hours. Ay, kada after hours. So ano topic natin? Ano ba magandang topic? Origin? Saan ba nagsimula ang Kadakrap? Ayun. Parang may ano yun, no? Paano ba nagsimula? Paano ba? Parang meron tayong guideline, may script no? Pero wala talaga Kasi marami kasing bata na nagtatanong or sabihin na natin mga tumanda na ngayon. Maski season 2 pa lang, di ba, nagko-comment, paano po nagsimula yung Kadakrap? Bigla na lang lumitaw. Ganyan, bigla na lang nabuo. Ganun na lang. Paano mo nakilala yung mga ibang member mo? Paano mo? Ay, maganda yan. Yun. Actually, sino sila? Sige, simulan natin bakit nga ba nagsimula yung Paano mo na? Bakit mo na Kadakrap? Bakit ka nagbuo? Bakit Kadakrap? Bakit mo na yung pangalan na Kadakrap? Kasi yung Kadakrap, yung short version niya, di ba, Kada. Yung Kada kasi nagmula siya sa mga tawag ko sa mga audience ko na kabarkada. So, pinaigsi ko siya, kabarkada, barkada. Akala ko Okada. Hindi ba yun? Hindi ba yun? Pag-usapan ko Kada. Anita Max Speed. Tapos yung craft, syempre Minecraft. Pero yung mismong, ano ba tawag doon? Concept talaga nung pagkaka-combine nung names, hango siya dun sa Hermitcraft. Which is an international SMP. Ayun. Ngayon, yung mga members, paano mo nakakuha yung mga members? Ba't ako lang ang tinatanong nyo? Kayo yung mga members. Hindi, kasi ikaw yung nauna Bakit mo naisipang bumuo ng Kadakrap? Yan! Ito talaga yun. Kaya maganda ang podcast. Kasi ito yung parang unfiltered. Tapos, unsugar-coated. Kaya tayo mabahilaban dito? Yun ang mahirap, ilalabas natin siya publicly. Ngayon, ang tanong ko dyan, bakit mo pinasok si Wetsky? Bakit wala naman si Wetsky? Ay, maraming factors na magkukonsider bakit ko pinasok si Wetsky. Pero umpisahan natin, saan nga ba? Kung bakit na members. Bakit na paano mo na pagkumpul yung mga members mo nung season 1? Yung season 1, kaya siya nabuo kasi technically, yung term na inggit kasi talaga ako. Hindi naman siguro. Bakit kasi yung term na inggit Inspired. Yun nga. Kumbaga yung inggit mo ginawa mong inspired. Kumbaga, inspired ako nga dun sa international SMP na Hermitcraft. Ang alam ka lang kasi namin, ito pinakaalam namin. Anong season ka pumasok? Season 2. Pero ang alam kong storya kasi, hindi ko nga alam paano napadpad si AJ, si Celabi. Ang alam ko lang na storya, si Zerk pati si Wetsky. Si Wets kasama mo dun sa kabilang barangay. Tapos si Zerk. Yung kabilang barangay na yun yung Awesome Crew. Unsugar-coated. Akala ko i-blip mo na naman. Hindi. Ang alam ko lang si Masta Zerk nung dati, parang takpan mo siya ganun. Parang subscribe. Si Masta. Actually, fun fact. Dalawa, si Wetsky tsaka si Masta. Si Masta, ang pinakauna kong channel member. Mahot ng gold yan. Golden. Tapos si Wetsky naman, ang pinakaunang Kadakrap member. Pinakaunang trial member, 6 na taon na. Kasi si Wetsky, galing nga kami dun sa Awesome Crew. Kaya meron kami history ng pagsasama. So yung iba naman. Tapos ano kasi nung panahon season 1 ikaw, season 1 daw. Ikaw na nga. Mga season 1 na magsalita. Panahon din kasi na yun, di ba? Kakilala si Wes, kakilala ko rin si Wes noon. Actually kakilala ko rin si Ace noon, pero hindi pa kami nung wala pa siya sa Kadakrap. Ngayon sabi ko kay Wets, collab tayo ganito ganyan, gawa tayo SMP. Tapos nabanggit ni Wets na may balak daw gumawa na kaibigan niya ng SMP. Sabi ko, sino yun? Tapos, which is si Slide na minor. Tapos,
sabi ko, baka pwede naman sumali ng ganyan. Tapos, ayun, sabi niya kasi, since nagsisimula pa lang, ganun, chat ko daw si Sly. Tapos, doon na nagsimula na nakasali na rin ako nung season 1 na yun. Chinat ko si Sly na baka pwede ako makasali na ito ganyan. At doon na nag-start na nakasali ako sa mismong season 1. Ay, teka, ano muna, definition of terms. Yung SMP, ano siya, survival, multiplayer, sa Minecraft. Kasi may mga audience tayo, lima okay, Chris, variety gaming. May mga audience din ako na variety gaming. Variety gaming. Marami, hindi lang basta Minecraft. So, ano lang? Casino gaming. Walang may alam na sa'yo. Sa kanila panahon kasi na yun, yung SMP namin dati ni Chris, parang nahinto. Tapos noon, May SMP na. Dati may grupo kami dati. meron kami SMP dati noon, nahinto. Then, sabi ko, Nag-break eh. sabi ko, sabi ko, parang namimiss ko rin kasi mag-Minecraft. Tapos, ayun, doon ko naisipan na i-chat si Wetsky na niya kasi magkakilala naman kami. And then yun, season 1. Season 1. Paano ka Hindi pa nakapasok? ako yung mga nauna muna, si Master. Ito mas interesting. Paano ka nakapasok? Oo nga. Paano po saan? Ayun na, nakamon. Tissue. Ano yan? Nag-post si Sly ng 12 AM. Kaya tayo ng... Talaga. Ituloy mo. Ano nga? Nakabahan ko eh. Naiyak. Nag-post siya ng true apply. Dapat mag-apply ka. Sabi ko, parang 50-50 yung chance ko, pero nag-try ako. Tapos, syempre, pinapanood ko siya matagal na. Mahilig siya sa mahabang, binabasa, mga sagot. Pag nagtatanong siya, gusto niya mahaba yung sagot. Mas mahaba sagot mo. Simula 1 AM hanggang 4 AM sinasagutan ko yung formula. Ngayon mo lang nalaman yun. Entrance exam! Ngayon ko lang nalaman yun. Grabe yung dedication. Entrance exam pala yun eh. Kasi dedication niya doon. Yung dedication niya. Yung talagang Pinag-isipan ko member lahat talaga. ng sagot ko. Tapos, Deserve. Ilang oras? Di nga ako nakatulog din eh. Nag-abang ako ng email niya. Tapos nung nag-email siya sa akin na natanggap ako, sinabi ko agad sa mama ko. Ilang taon ka? 20 28. Tapos 20, ano ka na ngayon? 27. 27. 25 ka na? 25 ka na! 5 years! Hindi na tayo, no? 25 na ako. Kala ko 52 eh. Akala ko 22 eh. Parang wala kay Dara ko siya kasi. So yung, di ba 3 hours siya nagsagot? Oo. Tapos 3 hours siya na late kanina. Oo. Papunta dito. Bawi na. Parang mas nauna yung negative bago sa positive. Eh, sabi di nga daw natulog, hinintay yung email mo. Work talaga. Ay, naman pala yung positive. More than 3 years. More than 3 years yun. Basta. Si Master. Sa akin naman, panahon na yun, di pa ako nagma-Minecraft noon. Uy. Dahil doon sa kasama na ito, yung dalawang magkapatid, pwede Si Sen. ko pa sabihin Oo, niya. pwede. Si Sen sa si Studio. Kasama din namin yan. Lagi kong pinapanood ng 7 Days to Die pa. Bigla nag-Minecraft. Tapos sumali doon sa may Ozone Crew. Nakilala ko doon si Sly sa sila. Sila tatlo na yung lagi pinapanood doon. Tapos, ayun, sumali ako sa tawag doon, yung join... Public server. Hindi, yung niya, sa YouTube. Membership. Ako yung pinakaunang nila. Membership. Tapos, wala nun. Gumawa ng ng server. Season 1, Season 2, Season 3, nandun ako sa server niya. Super fun! Yung pa yung public server. Oo, Public server pa yun. Wala pang Talaga pioneer. Parang lang ako, nagpa-prank lang ako doon. Pioneer talaga yan. Tatlong season yun. Nag-abuse. Tapos, yun nga, sinabi ni Street yung gumawa siya ng Iring na application. sasali sa kada. Tapos, sinabi na ito sa akin na ba't ka pa nag-apply eh? Automatic. APPM na naman kita eh. Yun, kasali ako. Automatic. Good ending. Ito. Ako. Naiiyak na si Is. Naiiyak ka sa mga nangyayari. Naiiyak kayo, no? Ako naiiyak. Maganda kwento ni Street eh. Maganda kasi. Tsaka sa lahat na nag-apply ata, siya ang natira. Nagugulat ko Naiyak siya. Siya ang natira. Wala season 1, saan natira sa Siya Butterfly? May sino kasama mo? Sila Dark Race. Wala kang kasama?
Wala pala. Siya lang. Open forum. Application ba yun? Hindi ko na maalala eh. Application. Siya lang natira. Meaning ganun kalaki yung Like impact sila, ng... Sila Void Cloud, ano din Sila Void Cloud. Talaga. Marami nag-apply. So ako naman, MVP. bago ako pumasok sa Kada Craft, so gumagawa na rin ako ng mga Minecraft videos ko. Pero yung Minecraft videos ko kasi na yun, wag na kayong nag-cheat ako. Uy! Lahat naman eh. Revelation! Wag na kayong maangan, nag-cheat din kayo. Kaya iniisip ko parang wala talaga. Pero kasi meron yan kaya nag-cheat ako. Nagtatrabaho kasi ako nun. So para mapabilis yung mga pag-gather ko ng mga resources, nagki-creative. Ano yung trabaho mo nun? Sa online pa ako nun. So yun, tapos parang wala naman nangyayari, 1,000 subscriber ko nga, ako rin ata lahat yun eh. Madami ako. Pauso na ako. Daming Google ako. Daming Google. Nakasubscribe sa kayo. Legit ba? Sabihin natin 600 subscriber ako lahat. Tapos yung 400 yung sub to sub. Tapos yung sub to sub yung sarili mo ba? Para ma-push ko si 1K. Ay, nung panahon na yung uso pa sub to sub. Legit yun. Para ma-push yung 1K. Wala na eh. 1K kasi doon monetize na. 1K, hindi, may 4,000 watchers. Oh, ako nun, may dalawa akong computer nun. Lahat yung nanonood, video. Crypto yan. Legit yun! Crypto mining pero sa YouTube. Pero nag-crypto mining ako, pero sa sarili ko. Tapos noon ng time na yun, parang ayoko na, wala naman nangyayari. Nag-trip lang ako dito eh. Tapos biglang, may nag-comment sa live ko. Sino kaya yun? Si Slide the Mind. Ang nagbago ng buhay ko. Grabe naman yung nagbago ng Kasi mag-quit na ako nun eh. Tapos bigla kang dumating. Tamang timing. Akala ko nang-charot ka. Nang-charot ka pala. Nalimutan ko na eh kung ano yung sinabi niya nun. Pero sabi niya, sali ka ng Kada Craft. Parang ganun. That time parang ata 60,000 subscribers na ako. Oo, mataas ka na eh. Ako, Hindi pa taas yun. 50 to 60. Kasi ako ng 40 ako nun. Oo. Parang ang sabi niya nun, mag-email ka sa akin. So, Hindi ko nag-email maalala. naman ako. Hindi ko na rin kasi maalala. Ang dami ng pangyayari sa buhay namin. 5 years. Oo. 4. So, ayun, nag-email ako sa kanya din. Nag-i-start na kayo ng Kada Craft nun. So, ayun, pumasok ako. Pinagalitan agad ako ni Easy pagpasok ko. Easy, shoutout sa'yo, no? Kasi bawal pala dun magtayo ng base sa may shopping district. Magtayo siya. Napalayas ako. Tatali pa siya doon. May English ka pa ata nun. Hindi tunog yung English nila. Siya nag-English, siya nag-English. English ka. Paano ba? You don't do that, you go away, Mia. Yun lang ang kwento hanggang sa Tapos, nag-grow na kami sama-sama. Tapos ng season 1 din, pinasok ko na doon si JC Chris. Mid of the season. Ito si JC. Kasi kaibigan din namin si Chris noon. Tapos, yung time na yon, sabi din ni JC sa akin, doon nagkakamali. Parang nagtatanong siya na, collab kami, Minecraft kami. Then, why not na naisipan ko na isali siya. Kasi, consistent siya talaga gumawa ng Minecraft talaga dati. Sobrang. Kita ba yun? Kita ba yun? Oh, diba? Kita ko yun. Ito, nakasama namin ni Chris sa SMP dati. Kita ko. Kaso ayun nga, nahinto nga, and naisipan namin na naisali si JC Grit talaga sa Kada Craft kasi deserve niya talaga. Then, nakalimutan ko na kung paano din siya na-upload. Pero basta yun, doon ko na rin siya pinasok. Middle of the season ng season 1, si JC Grit. Season 2. Season 2. Yung iba kasi hindi na ma-interview, wala sila. gusto ko lang magpasalamat ulit, Big. Thank you. Ay, siya nagpasok. Ang storya kasi nun, kakauwi ko lang kasi kila Dogs nun. Di ba, galing ako kila Doggy nun. Pag-uwi ko, wala talaga akong alam kasi syempre, ang viewership ko nun sa YouTube, puro galing sa vlog eh. Gaming talaga ako, pre. So, sabi ko, lalaruin ko, pre. So, isang araw, nag-email sa akin si Nvidia. Sabi niya, gawa daw ng content tungkol sa RTX ng Minecraft. Hindi, naglaro-laro ako Minecraft, parang 3 episode. Kasi ang kontrata ko talaga nun sa Nvidia, 3 episode lang. Okay na. Kasi na, RTX ko na eh. Tapos nagulat ako, yung mga bata, parang, mga bata ba yun? Dami nag-comment, Kuya, collab kayo ni Bibuyog. Ang dami talaga nag-comment. Sabi ko, sino itong Bibuyog? Sinerch ko yung Bibuyog, pre.
nakita ko yung channel yan. Nag-comment ako dun sa baba. Sabi ko, bro, collab tayo, bro. Nag-reply. Verified eh. Verified na. Oh, verified. verified. Ako hindi pa ako verified data. Tapos nagulat ako, ano siya, sabi niya, sige idol, eto yung Facebook ko. Nakakatawa pa nun, pre. Hindi kami magkatagpo ng oras ng collab. Ay, collab. Oo, tapos ang pinakamalupit dun, pre, kada nagko-collab kami, hindi niya nare-record. Ewan ko, nadidelete ko nun sa kanya. Walang sound. Walang sound. Hindi ko pa kasi alam dati. Mga technical. Visual technical error. Kailangan pala ilakasan yung audio ng kakasama yung mo. desktop, yung mga ganun. Saka yung Discord. Hindi ko naman alam. Dami. Lahat naman tayo Tapos dumaan. nung pangatlong collab namin, pre, sumama si JC. Yun na, silang dalawa na. Tapos biglang nag-open sila, pre, sali ka nga sa amin, magsi-season 2 na kami. Yun na, general na, history na. Kaya nga thankful ako forever kay pati kay JC kasi siyempre, na-introduce ako sa inyo. Thank you, pre. Wala pa dapat dito rin si Ken eh. Absent si Ken. Si Ken kasi yung isa sa mga pinasok sa Yan! Ken Plays, di pa sa 3. Pero matagal na rin silang nanonood sa'yo eh. Nung time 3. Wala na, 3. Ay, hindi lang pala ikaw yung kinomentan ko. Meron ako. Slice. May naalala ko Minecraft YouTuber. Kinomentan ko. Sabi ko, bro, collab tayo sa Minecraft Dungeon. Kilala mo yan. Sa Dungeon? Minecraft Dungeon. Ayun. Nag-comment ako dun sa Slide the Miner. Sabi ko, collab ko yung Minecraft Dungeon tayo noon. Hindi ako pinansin. Grabe. Sabi niya, sino ba to? After ata yun after 2 years tsaka ko lang napusuan yung comment. Hinahanap ko ba? Anong video ka nag-comment sa kanya? Minecraft Dungeon. Episode 1. Parang kasi tinitignan ni Sly nun, parang chine-check ka muna niya kung nag-upload ba to ng Minecraft. Sobrang strict ko talaga dati. Yung consistency niya sa pag-upload. Di ko nga alam bakit ako pinasok nun kasi nag-upload lang nun. Parang 2 linggo, isang linggo, 2 episode lang. Nagulat ako, niya, sige, pasok mo na yan, Ang hinahanap pa naman niya puro Minecraft yung ina-upload mo. Yun na madalang sa Pilipinas, baka naman. Try nyo mag-Minecraft. Minecraft na kayo. Hindi para sumali sa kada ka, well, pwede naman, pero gumawa din kayo ng sa inyo. Tapos malay nyo, kayo, kakakadacraft, maglalaro sa isang server. Tapos magulat kayo, bigla na lang kayo na sa proposal ng Kadacraft. Kaya makabuhay kayo ng Yung mangyayari. Season 3. Wala kayo mga season 3. Secret. Dapat. Secret member. Ano na siya? Line up, running. Season 4, dami nyo. Ay, putek, eto Wait na. lang, season 3 muna. Dito na nagsimula, nag-increase yung volume talaga ng Kadacraft season 4. Maaari ba natin ikwento kung bakit nakapasok si Chris sa Kadacraft? Ay, ano. Ay, di ba nag-active kayo ng season 3? Hindi, nung season 3 kasi di ba patapos na yung season, di ba sobrang active natin. Pyramid kami, laban-laban. Tapos sinabi ko kay Chris, pre, sali ka kaya ng Kadacraft. Tapos, Sabi ko alam, pinag-isipan ko na rin yun. Parang nakikita ko rin yung pinasabi sa kanya noon, yung time na yun. Tinuloy mo. tapos nung edi nag-set up na, di ba? Parang sa atin lahat, okay na. Di ba? Unfiltered ba? Ano pa kasi nun? Context guys, hindi kasi okay si MC nun, pati si Grace. Nung season 3, yung season 3. Naalala ko na. Dumadaan kasi kami sa maturity stage namin, no? Witness ako na. In short, Witness kung ako. sakali mo na-explain yung context ng nangyari, nagkaroon kasi ng angatan tsaka inggitan sa Sa fanbase natin. Sa loob din ng grupo. Ako kasi ayoko ng ganun. Siya din nag-adjust. Talagang in-adjust. Ako na, nag-off na ako. Inalis ko na. Napakasama mo. Pero kasi, break up kayo. Pero syempre sa akin, Nag-rewind. Ito, fun fact, kasi kaibigan ko to since 2017. Kaya yung naging impact sa akin, sobrang iba nun. Kaya, Ding Dong meets Mario. nalungkot din ako nun. Pero yun nga, Rewind. nangyari yun kasi may dahilan din. Huwag na yung dahilan. Ayun. Pero yun na, natatawa lang ako nun pre kasi nung pre-post ko na makasali si Chris nun sa season Para natin. lang. Parang Umiyak si MC nun. Jay, papasok yun. Hindi ko okay yan. Kasi, Tapos dahil umiyak si MC, syempre Kadacraft, mapang-trip kami. So, what if ipasok natin si Chris para lang magkabati sila? Yung totoo reason. Hindi, okay na kasi talaga lahat. Kasi,
kilala naman namin. Nagdi-discord tayo namin, di ba? Tropa namin. Naglalaro na kayo ng Among Us nung that time. Saka alam niyo ba na kinabahan ako nung kasi nakita ko pangalan niya nung nag-tab ako nung season 3. Nag-stay Wala siyang alam eh. Hello! Bakit nandito si Christian? Sabi ko, Pero kinikilig siya. Kinikilig ka na halong ka ba? Kinikilig siya na nakita niya na kasi. Yung nakakatuwa lang kasi nun, pre, di ba? Ayaw nga ni MC nung simula. After 2 weeks, araw-araw na sila magkasama sa server. Bumalik ang dating tamis. Pero at least, di ba? I mean, at least, ibig sabihin, tunay talaga yung friendship nyo kasi nagkabalikan kayo. Rewind! Yan! Ano tawag dito? Kasama. Sasaluhin ko eh. Saluhin mo. Hindi, ako sasaluhin kay Sly. Kasi nilet go na rin yung nangyari noon kasi parang wala na rin punto para hawakan niya. Eh kami, professionalism na lang. actually alam niyo ba nung ano na yun, ito witness to yun. Witness din ako. Okay. Bakit kasi solid fan ako ni MC pati ni Chris. Alam ko lahat ng nagbabangayan talaga sila sa 2017 YouTube. ko pang fan din to. Ayan. Nagbabangayan talaga sila sa YouTube. Hindi ako mampen. Kasi ako nasabihin niya. Kanina ako mampen, dali. Kanina ako mampen. Wala. Balance siya. Balance ako. Neutral lang ako eh. Good ending. Good ending. Ayun, bali nung pagpasok ko, ang initial... Ba't ka pumasok? Ba't ka pumasok? Kasi gusto ko rin subukan yung may magkaroon ulit ng grupo, tapos alam mo yung gagawa kayo ng storya, mag-acting kayo, tapos may thrill, alam mo yung parang makikita mo talaga yung parang sabihin ko, yung determination niya na gumawa talaga ng Kasi si Chris kasi mahilig siya gumawa ng storyline sa isang laro. mahilig ako. Kaya mapapansin niyo yung mga uploads niya puro. Grabe edit mo. Storyline. Legit. Kaya sobrang may ano eh. storytelling. Kaya nung season 3, sobrang nag-click kaming dalawa kasi worry nga niya sa kada craft Hindi siya nag-build. build. Tapos sabi ko sa kanya nung in-intro ko siya, sige try mo. Mag-collab tayo sa episode 2. RP lang tayo kahit 3 episode. Tapos nagulat ako, nagustuhan niya sobra nun kasi di ba siya yung tumatak na kalaban, may pistol. Tapos after nung 3 episode na collab namin, nag-usap na kami, sabi na, tara pre, pasok mo. Tapos ayun, siya yung pumasok mo. Go, sabi ko. Kasi natuwa ako nun dahil ang dami ko rin natutunan ng mga pwedeng gamitin sa Minecraft din. Paggawa ng Mga mods. mga mods. Hindi ko alam yun. Replay mo. Salamat kay Rob. Amen. Ang aming server administrator. Secret player pa siya nun. Kasi wala ako alam sa mga mga optimization. Si Rob ang mga engineer. Napasarap ang buhay namin ngayon dahil kay Rob. Ayan na season 4. Pero sandal, bago si Chris, dapat meron kasi siyang 3 kasama sa server. Kasi magbabarkada kasi kaming 4 nun eh. Si Ash, si El, ako, pati si Chris. Akala ko yung isa. Hindi. Tapos, si... So ba't natanggal yun? Hindi, si Ash kasi, hindi kasi, parang pag-usapan namin ni Ash, di ba dati pa nung season 2 na collab natin siya, di daw talaga siya marunong build. So, gets naman namin. Parang di mahaba yung time para sa kanya na ginugugol para sa Minecraft. Tapos si Kuya El naman nung time na yun, naalala mo nung ending ko nung season 3, parang ang ending sinagip niya ako nung dulo. Dapat parang i-apply ko rin siya sa'yo nun, kaso na nabisi daw siya nung season 4. So, ang natira na lang talaga ng pinaglaban ko, si Chris na nun. Tuloy-tuloy. Transition na yun sa season 4. Pasok na ng 4. Season 4. 4. First quarter. MVP. Controversial yung season 4 eh. May mga nasipa eh. Ang lupit mo. Ang daming ang dami. Season 4, controversial. Controversial. Parang pwede natin sabihin controversial season siya talaga. Sobrang controversial yung season 4 kasi marami talaga natanggal na, alam mo yung parang, rin sila parang ang tatawag doon. Maingay sa community. Parang halimbawa, si Kutsarab. Uy, filtered na Maingay siya. Kung hindi yung maingay na bad, kumbaga maingay yung community na nabubuo niya, parang nagra-raise talaga siya. Yun nga lang, sige lang. meron kasi talagang hinahanap sa kada craft na hindi lang naman kasi basta sumikat ka or sikat ka, mananatili ka sa loob ng server. Minsan kasi, mas makikilala mo talaga yung tao once na nandun na siya sa server at nakakahalubilo mo na siya. Pinatagal mo pa sabihin mo na lang, dapat maganda ugali. Ugali. Ako na naman yung masama. Ito mabingi doon. Ito medyo magaling naman magaling pag-create ng content. Mabilis since expected naman kasi pag bagong member magaling talaga mabilis mag-content. Pero as time goes by, yung content maganda pero yung pakikisama hindi. Sayang nga kasi talaga yung ang tawag ko kasi sa grupo nila Wets, parang
alam mo yung sa basketball yung Generation of Miracle sa Kuroko na basket. Parang pinag-usapan natin si Wets sa tanggal si Wets. Hindi pa wala lang talaga si Wets dito. Nasa Mindanao eh. Ang ano kasi nun, di ba may bunker si Wets? Ang Generation of Miracles ko talaga na magagaling. Yan, number 1, si Wets. Tamad lang. Malaki potential. Laki ng potential ni Wets. Sabi ko nga sa kanya, Wets, alam mo, pag nauwa mo yung sipag, kahit sipag ni Sly, ikaw talaga magna-number 1 sa Pinas ka. Tamad nga, di ba? Si Wets. Sinubukan niya naman eh. Sinubukan naman Wets. Yung isang channel niya. Tinamad na rin siya eh. Tinamad ulit. Wala naman ako, ganun talaga. Ang Generation of Miracles ko kasi nun, si Wets, si Kutsarab, eto si Ace, si Classy. Parang actually, sila lang nun. Si Coach nga naman. Medyo gumanon. Si Classy, masipag talaga mag-build. Si Ace, mautak. Patunayan ko naman. Matagal ko lang talaga siya pinasali kasi mamaya na yung kwento na yun. So, Season 4. So paano ka nakapasok? Origin ko kasi is isa rin pong na-inspired inggit sa Hermitcraft. So basically, parehas kami ng Reason is Lie na nag-start kami ng SMP. So parang gusto ko yung ginagawa nila. Grabe kasi yung dedication nila dun. Tapos napanood ko yung video ni Sisuma, which is sabi niya, if hindi ka makakasali ng Hermitcraft, gumawa ka ng sarili mong Hermitcraft. So yun, parang in-start ko, maraming sumali, maraming content creators na and then parang sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko rin i-record yung ginagawa ko? Since ako yung owner, marami yung ginagawa, marami akong binibuild doon sa server. So parang basically, makikita ng lahat na yung progress talaga ng server. Then eventually, sumali si Lady So dun sa server, sumunod si Street. And then sumali ka dun? Doon ko ba lang? Sumunod si Street. And then of course, parang nakita ni Su na may potential. Pinag-start ako. Pero hindi ako nag-start talaga nun. Ang ginawa, nag-start lang ako nung parang naisip ko na sayang. Tapos inakit ko si Jancy. Sabay kami nag-content sa YouTube. Si Jancy ba nasa server mo nun? Oo. So magka-server pala kayo. Sabay kami nag-content, dalawa kami guys na nag-content that time. Ano nga yun? So, wala. Alam ko nakabisita ako sa SMP mo kasi pumasok sila Razi nun eh. Ang daming pumasok na sikat nun. Basta ang daming sumaling sikat. Pero yun, parang nagkaroon ako ng issue dahil sa immaturity ko din. Then after that, parang nawala ako sa grupo na parang na-realize ko yung mali ko sa paghahawak ng server, sa paghahawak ng tao na mali ako that. So ginawa ko is parang ginawa ko mature yung sarili ko. Trinay ko mag-content dire-diretso. Then ayun, magsi-season 4 yung Kada Crap. Si Su na yung nag-push akin kasi hindi naman nila ako makikita kung dahil kay Su. Yeah, actually. So ngiti nito. Hindi pa sa babang umiti. Yung ngiti niya may mensahe. Oo nga. Ang lakas na parating eh. Tahimik ko. Tapos na pumasok ako ng season 4. Sobrang bata ko tong season 4 kasi lahat ng build ng community akin lahat. Pero yun, parang ang ano ko kasi, pag bago ka talaga, i-push mo yung sarili mo para makita ng mga tao na ikaw yun, na may abang talaga ako sa labas, kaya nga nainis sa akin si Kutsarab. Hindi, legit, nainis sa akin si Kutsarab. Unfiltered. Nainis sa akin, and parang, ayun, parang nagkaroon na ng inggit, nagkaroon na ng something na ganun. So, yung sa akin, marami na nakakaalam naman ng issue ko kay Kutsarab, kaya hindi na natin papahaba. Kasi mahirap din kasi itago yung alam mong nakaumbok. Tama. Kasi nag-create din naman ng impact sa community. Since nakalubila talaga natin siya. Sayang lang talaga. At yung iba pang mga members before. May gano'n talaga, may impact talaga mga magagawa. So pumasok sila ng 4, di ba? Asan tayo nun? Nasa Roblox. Ayan! Magpaliwanag ka! Magpaliwanag ka! Nasaan ka no season 4? Nasaan tayo? Nasama Ang reason ko nun, naitaguyod ko naman yung Kada Crap. Tama. Siguro deserve ko magpahinga.
Nagpahinga ka ba doon? Parang nanggagasay sa sarili ko. Napagod ka din doon eh. Hindi, nagbigay lang ako ng saya in a different way. Then, nung season 4 kasi, pre, yung kasi yung Pet Sim era talaga. Nasa peak kasi. Lahat ata ng content creator nagpe-pet sim. Nagulat din ako doon. Ayun yung first time din trending din talaga. Kaya si Robs, sinolo niya yung kada crap. Yun, Kaya yung lahat ng community build sa akin, kasi lahat ng kasama ko sa server, nagpe-pet sim. Nag-pet sim ka rin ba? Ngayon, hindi. Ngayon ang ginawa ko, guys, naalala ko na may sinabi si Sly sa akin na nasa hardcore arc pa lang kami ng season 4. So, definition of terms po sa mga hindi nakakahalam. Yung hardcore po is, survival din siya, pero pag namatay ka, wala na. So, basically, nung hardcore arc po namin, may sinabi si Sly na parang gusto niya pa magpasok ng builder. So, sa akin, parang yung utak ko parang nagningning na. Oo, gano'n. So, pinush ko kay Sly na magpasok kasi nga sila nagpe-pet sim na ako si AC is parang kami lang yung nag-visit sa server, parang kami lang yung naglalaro. Although sinisisi ko talaga yung sarili ko that time kasi burnout talaga ako at wala akong magawa. Kasi nga nag-focus ako sa pet sim at totoo pala talaga yung burnout. Although hindi ako nabe-burnout sa pet sim that time, pero nabe-burnout ako sa ibang bagay. Totoo yun. Patuloy. So yun, yung time na nasa Roblox sila, kumanap ako ng 5 member na dahil sabi ni Sly, 5 member yung gusto niya ipasok. Masaya lang ako. Ayun, naisip ako meron naman. May 5 member na yun, parang hinanap ko sila para meron akong kalaro. Ayun, tayo kalaro. Nagets ko na. Asan na nun? Doon yung mangyayari yung mga So yun, the rest is history. Nakapasok yung 5. Si Aubrey, si Jancy. So sila na magpapatuloy ng Jancy. Kanto. Layo mo pa. Kailangan na mo po. Patapos pa lang ako ng season 5. Season 6 hindi ko sure. Hindi, pero to be fair, kay si Crip, matagal na natin kilala. Pero sa Roblox. Roblox lang. Tuloy mo na. Hotdog na pala. Hotdog. Intro. Oh, what po? Diretso. So ako kasi nung na-inspire lang ako mag-Minecraft dahil kay Jack Frost Miner. Then Jack Frost, wala. Thanks, si Jack. Ngayon, alam niyo na ba't sa miner? nakita ko napanood ko yung Hermitcraft. Kaya so, na-inspired na rin akong mag-build. So doon lahat nag-start yun. Then, 2021, start ng 2021, nasa kalagitnaan ako ng Heartbreak. Tapos, lumayo ako ng... May isang server kasi ako sinalihan dati. Then, doon din yung Heartbreak na nangyari. Lumipat ako ng server kasi para lumayo ako. Tapos, nakilala ko si Rob. Ay, si anong nakita ko, si Fonsai. Then, sabi niya, sumali ako dun sa server ni Rob. Then, chinat ko si Rob. Then, parang serious yung tanong niya nung una. Pero hindi ko na matandaan yung tanong niya. Tapos, nung sasagutin ko sana. Tapos, nung sinagot ko siya, then, ang reply niya sa akin, sige nga, pumasok ka na nga. Ganun yung reply niya. So, okay, sabi ko. Sumali na ako dun. Then, the rest is history. Hanggang, nag-ano na rin ako dun. Nagko-content na rin ako dun. So, lahat ng Minecraft content ko is more on SMP. Kasi nga, inspired din ako sa Hermitcraft. Then wala nagtatagal. So naghahanap ako ng nagtatagal na SMP. Then yun nga, nakilala ko si Rob. Then Holy Crap happened. Then nung time na umalis siya, nagtuloy-tuloy pa. Nagtuloy-tuloy pa yung Holy Crap hanggang season 3. Pero ako noon, parang sabi ko, season 3 pala kayo? Oo, si Holy Crap. Streaming lang Pero ba yun? season 1, wala na ako. Nung umalis ako ng season 1, marami naging issue server, nag-grief yung server, hindi na nila naibalik. So nag-season 2 sa season 2 sila. Mahirap yung griefing. Then after nun, parang medyo alam ko din kada craft nun since season 1, nakikita ko na siya. Pero
gusto ko siyang salihan, pero nung time na gusto ko na sumali, ang may requirements na si Sly nun na kailangan na may kailangan solo survive, solo yung pinaplay mo. Solo SMP. Oo, hindi kaya nasa Solo SMP. Solo survival series. Solo ka mag-isa. Solo multiplayer. Solo multiplayer. So, ang ginawa ko nun, sabi ko, gusto kong sumali dito. So, paano makakasali? Kailangan kong gumawa ng solo. Then, naalis ako sa Holy Crap. Or, I think, mag-stop na ako mag-Holy Crap kasi SMP yun. Pag nakita yung channel ko, SMP, may SMP to. Hindi na kita i-consider ganun. So, gumawa ako ng solo survival let's play ko. Then, natsaga ako siya kasi pag naglalaro ka ng solo, ang hirap kasi wala kang kasama. Totoo yun. Mag-cheat ka. Hindi naman ako I can assure na hindi ako nag-cheat nun. Siguro pag may update, nasisira yung chunk, so kailangan ko ayusin. Promise! Cheater! Promise! Ayusin! Nung chinat ko si Jancy na makakasali na siya sa Kada Crap. Grabe yung tuwa niyan guys, di na natulog. Parang may outing di na makatulog. Di na siya makatulog kasi parang na-excite siya na hindi niya alam yung gagawin. Pero parang sinabi ko pa rin, parang may pahapyaw pa din na hindi pa sure. Hindi pa sure, pero pwede ka na makapasok. Kasi sabi na ni Sly, sabi ni Sly nun, parang wag ko nang pasalihin si Jancy sa ibang SMP. So may nag-email sa kanya. Sinend niya sa akin, sabi ko, wag mo na accept kasi hinihintay mo na lang yung pagpasok ng yung time na maganda na yung number nung episode ko sa solo ko. Kaya sabi ko, I think it's time na magpapansin ako doon. Yung mga comments niya, araw-araw! Sabi ko ba sino ba kung tender duty nakakairita na? Pusuan na lang alang nagko-comment. Sa'yo din. Ito sa akin ba? Oo, sa'yo din. Meron sa'yo. Sorry. Bawat episode may ebas Ikaw daw pinaka-idol niyan sabi niyo. Subok hotdog mo. So basically that time nung parang sinabi na niya Sly na goods na parang kailangan na lang niya ng maghintay. Naghanap pa ako ng iba. Yun yung apat. Balang araw masusulat. So may naakit ako sa Nemocraft. Ayun, mga galing Nemocraft. So doon na nagsimula yung kwento namin ni Nelian. Sino ba yun? Buhay na gusto mo. Teka lang. Si Aubrey na. Dapat lang story na lang nila Yung last ko na kasi may isang galing Nemocraft na hindi ko na tinuloy. Parang kinig ko yun siya dun sa 5 kasi pangit yung ugali. Parang ayan. So yung pan-5 na nakita ko si Aubrey. Ang nagpabago. Nagsimula. Sa mga disclaimer lang, bago pa siya makakapasok ng Kada Crap, wala pang nangyayari sa amin. Wala pa. Bakit pinangyari? Pero tandaan niyo yung nagbibuild kayo ng palaka. Alpaco. Oo, nagbibuild kami, kinakasal Talaga? Yung time na nung nagbibuild kayo, doon mo siya una nakita. Pero hindi ka niya kilala. Ayun yung sinendan mo ko na picture. Sabi ko nga kay Sly, jowa ka na, sinend ko yung picture nila. Tapos pre, ang masama nun, may jowa pa to. MC Hero Meta. Meta pala tayo. Pero wala. Just to be clear, mahigit isang taon na po akong single noon at hindi ko alam na may jowa. Hindi ko alam na may jowa yan. Actually ako, hindi ko rin alam. Tapos bigla na lang siya nagdrama sa akin. Ganun. Tsaka ako lang nalaman. Ayun, yung ikwento mo, ano? Ako naman, nag-start ako sa cellphone. Minecraft PE. Pocket edition. Cellphone Pocket Edition. Doon ako nag-start. Yung pinapasa lang, yung mga crack lang. APK model. Yun. Pinapasa lang sa akin yun. Tapos, mahilig ako maglaro ng creative lang. As in, hindi ko nga alam may survival. Naglalaro lang ako ng creative. Tapos, pag may bata akong nakikita,
ginagawa ko siya ng bahay. Parang bawat nakikita ang bata, naglalaro ka? Gagawa ko sila ng bahay. Tapos, mahilig ako manood ng YouTube. Creative lang, how to make chair sa Minecraft, yung lamp, mga gano'n lang sinesearch ko. Hindi ko alam na may SMP. Tapos, nalaman ko lang na may gano'n nung nagkajawa na yung pinsan ko ng YouTuber, yung sa Omocraft. Tapos, sinalin nila ako doon kasi nga parang magkakasama kaming mag-RP. So maganda naman, masaya naman ako doon nung una. Pero nung nalaman ko na may iba pa palang SMP, parang feeling ko, hindi ako sa kanila belong kasi hindi ako mahilig mag-RP. Nag-RP ako pero kasi nga dahil inaaya nila ako mag-RP, pero mas mahilig talaga ako mag-build. Kaya mas pinili ko sumali sa Catacraft. Pero gags just to be fair pre kasi baka sabihin ng mga bata kasi hindi baby girls lang Hindi. Sobrang lakas ni Aubrey mag-build nung nakilala namin siya. Ay, legit. Kasi nung ini-screening nyo siya slide, di ba pinapakita nyo, ito yung mga sasali, ito si John C, si Aubrey. Pinanood namin YouTube nyo, kagi ang laki ng build niya pre! Yung Japan na lumulutang-lutang, sabi, paano na nagawa sa cellphone yan? Hindi ko lang Java. Lakas nung sabi ko. Ang lakas mag-build na ito. Sabi ko, ka-level mo na siguro. Wala siyang build na maliit eh. Wala. Sa kanya yung grade 3 wala pa schematic ata yun. Wala pa schematic. Ay, grade 3. Hindi, sa kanya yun. Grade 3? Yung puno sa base mo. Yung portal. Grade 3? Sakura 3 yung sa akin. Yung portal, yung white portal. Ang pinakamatagal ko na build nandun sa Voltesh, yung Japanese. Napasubo ko dun sa Yung details. Kasi 3 days ko siya binild nang hindi ako kumakain, parang subo-subo lang. Tapos hindi ako naalis sa computer. Tapos madaling araw na, ginagawa ko pa rin siya. Tapos yun. Di lang, ano talaga pre, nung season 4, lakas mag-build yan pre, walang build. Ganda yung ano niya. Sabi ko parang naliliit na mga build sa amin ng mga ba. Alam mo yung kalawang ganda na ng build mo, nung nakita mo yung puta, hindi na. Hindi pa makakulta. Mahilig talaga ako mag-build. Pag dumadaan ako sa build nun, bounce na ako man. Okay na ako. Singitan po kami, dadaan na kami. Makikita mo yung ano niya, makikita mo yung Discord niya, playing Minecraft 16 hours, 17 hours. Tagal niyan. Grabe. Matagal. Pre, ang pinakamatagal niyan 3 days. Putik. Oo, playing Minecraft 3 days. Nakalagay sa Discord. Nakatulog lang. Di, lakas talaga mag-build yan nung season 4. Kasi, di ba nga, ang meta nun pre, di ba? Kasi, season 3, RP tayo nun eh. Ang nakapasok nun, parang dalawang nagro-roleplay. Tapos sila puro builder. Lahat ng builder na pinasok ni Rob nun, walang tapon sa skills na pag-build. Lakas nila lahat. Talagang binuo talaga na yung season. Nahiya nga ako pre kay John C nun kasi sinali ko siya dun sa Barangay Bayola. Sabi dami nila Chris, di ba? Pre nung wala, di ba, nag-Barangay Bayola na kami. Ang magkakasama nun, basta magkakasama kami ng nila Chris. Sa magkakasama kami nun. Lahat kami dun sa Barangay Bayola, tamad. Lahat kami tamad. Ang pinaka malupit ko lang na build dun pre, yung pagoda ko. Isang taon na yun, pagoda lang. Isang taon lang pre. Yung sword. Yung sword, yun lang. Sword pa, gano'n lang. Eh sabi namin, sige kunin namin to si John C, pati si Serpey, di ba? Putik pre oh, pagpasok na lang dalawa. Ang ganda, naging Japanese. Nagugulat ako yan. Nagugulat kami yun. Meron pa isa, Kuya King. Dragon. Yung bundok yung dragon din. Yun talaga solid. Grabe yun. Ang gusto ko nga kunin yung build yun sa dragon. Ulitin ko sa season. Ako rin nag-design nun yung nasa ilalim. Pinabuild ko lang kay ano. Okay, basta. Lakas nila talagang mag-ano. Yeah, season 5. Hindi, season 5 ito uni. Transition. Late na tayo. Transition. Season 5. Hindi, siya na una. Siya na una. Ako ba? Kasi season 5. Sa season 5 kasi, sobrang late ko na nun. I think si King FB kakatapos lang nila sa Love Island yata. Kasi sobrang late na. Sobrang late na. Ayun yung napapanood ko. Kasi, kwento niya. Daming nabuo. Pre, baka may pasok kita mga late ng season 5, ganyan-ganyan. Or I think bago pa. Kasi parang naikukwento mo na after namin mag-Bloxfruit, sabi niya, pre, gusto mo mag-Minecraft? Pwede kitang i-refer kay Sly kung ganyan. Pero at the time, ang hinahanap ni Sly nun, Minecraft, talaga, YouTuber. Ako kasi hindi ako nagma-Minecraft. Siguro lang, para laro-laro. Pero nag-usap na ba tayo before nun? I think di ba nagtatanong ko sa advice regarding sa YouTube. Nakita kayo sa Bent.
Hindi. Wala. Hindi mo siya pinapansin. Wala. Hindi ko alam. Bigla na nag-PM sa akin. Sabi ko, sino ba to? Parang, mga tips lang. Kunyari, sa recording, ano yung mga beat rate, mga ganyan. And then after that, sabi ko, kailan kaya ako makapasok, ganyan. Medyo nawala na ako ng pag-asa nun, kaya nagtuloy lang ako ng Blox Fruits. Then after a while, biglang nag-ano sa akin, uy, creepy, gagawa ng all-star si Sinaslay, ganyan, nagpasok. Doon na pumasok yung mga, kilala nyo na, sina El, sina Pyle, sina Ace, ako, diba, sina Kailan, Hindi, ang rason kasi namin doon, just to context din, kasi dami rin nagtatanong sa atin Slay nun, di ba? Bigla-bilang pinapasok. Bigla-bilang pumasok yun. Yung mga pinasok kasi natin na guest member nung season 5, mga tropa na natin matagal, di ba? Kunwari si Kuya El, tropa matagal, si Dash, di ba? Pag-uusapan na. Napag-usapan na, oo. So, napag-usapan namin tatlo nun, si B, si Sly, tas ako, parang nag-heart to heart to kaming tatlo na. Bigyan kaya natin ng chance yung mga tropa natin na baka ma-inlove sila sa Minecraft. Parang trial ba yung All-Stars. All-Star trial. Okay lang, kasi sabi na, what if mag-work, di ba? What if parang tayo din naman dati, tamad tayo mag-Minecraft, na-inlove lang tayo, di ba? So, nung time na yun, sabi ko, Sly, pre, ito si Creepy, pre, guarantee ko, pre, sobrang sipag niya sa Roblox. Sabi niya, sige, testing natin yan, testing. Tapos, ayun, nagulat ako, ang sipag niya sipag nila ni Neil, nagduo sila nun, di ba? Nung mga panahon na yun, pagpasok ko, sinabi ko na kay King, kasi alam ko builder talaga. Sabi nila, pag di ka doon nag-build, medyo may parang magagalit yung ibang community na sabi, ba't ito hindi nag-build, puro RP lang. So medyo na sabi ko, King, okay lang ba kahit di mo na ako nakakapag-build, tapos tuturuan ka na lang na gano'n. Tapos ayun, tinuruan naman nila ako. Pero nung magbibuild na dapat ako ng Going Merry, doon na sumabog yung base ko pag online ko. Kasi puro RP lang kami. Sorry bro, wala na akong content eh. Nung nag-Blox Fruits kasi kami, sabi ko noon, RP, kaya ko to. Pero nung pagpasok ko ng episode 1, akala kong dali lang. Ibang-iba talaga yung energy, yung mood. Talagang para akong naging beginner ulit sa pag-RP. Tapos ayun, nasanay naman ako sa kanila. Tapos parang nung una, naging introvert pa ako kasi parang big names, ganyan-ganyan, first time ko. And ayun, nasanay, na-train naman ako nila King, and then nagtuloy-tuloy na. Ang hindi ko lang sure kung makapasok ako nun ng full time na para kunyari, ewan ko nga ngayon kung guest pa rin ako. Pasok na yan! Ayun, kasi nasabi sa akin ni Rob nun na pasok na yan ni Bobby. Pasok na, ganyan-ganyan. Ako na nagsasabi sa'yo, parang gumagano'n siya nung Amana ba yun? Yung Amana? Sa Amana. Ako kasi parang gusto ko lagi double check pag di pa nang galing kina King, kina Sly. Parang walang guarantee, ganun. Nag-alay ng ice cream. Ayaw niya maniwala sa akin guys na pasok na siya. Kasi siya sinasabi ko na nga. Oo, pinapaasa lang ako eh. Gusto niya kay Sly tsaka kay Rich nang galing. Hindi kasi yun lang naman talaga pre. Ang qualities lang talaga namin nun pre. Kahit anong content mo, may chance naman na magustuhan mo talaga yung Minecraft pre. Kasi hindi lang naman kasi, diba, yung iba magugustuhan yung Minecraft kasi Minecraft. Yung iba kasi pre, pag tropa, magugustuhan nila yung Catacraft kasi may mga tropa sa iba yung depende yung approach. Depende yung approach talaga. So, si Creepy. Good sa boat. Season 6 nga, wala pa akong build. At ang susunod po namin hinahanap ay mga Redstoners. Yan! Dalawa lang kami. Para na mabalance na. Sugar cane farm! Wars! Ano tawag doon? Rising. Rising Progressing. Ewan ko dyan, ginawa kong Redstone dati, season 3, di ko natapos. Kaya na nila yun. Kaya nyo na yun, pre, pang matay. Ay, nagre-redstone ko na. Elmong sino? Elmong. Sino si Elmong? Ano mo yun? Kaya mo na yun. Okay na. Last one. The best for last. Ito guys, actually bago pa na magkaroon ng Catacraft, pan na ako ni Slay. Okay, kaibigan ko si Wets. Then actually, tinanong ko si Wets yung season 1 ng Catacraft. Sabi ko, Wets, baka naman sali ako kahit na ako. Siyempre bedrock pa lang nun, sabi ni Wets. Di daw ba sa best server. Tapos yun. Tapos naisipan ko gumawa ng survival series. Then so on and so forth, ganun. Then season 3 dapat makakapasok ko nun. Pero wala pa akong PC nung time na yun. So naging sad boy ako. Binakman. Legit! Okay. Yung term mo, nagulat ako sa term mo. Oo, sige. So, ito yun. Iyakin yun eh. Diretso. Nung merong map nung season 1, ginawa ko ng content, binasya ko ng mga bata, so hindi ko makapasok. Ginawa ko ng content, legit. So, ano ginawa ko content? Paano yun? Yung download ng season 1 nyo. World Dam. Nilibot ko siya. So, yun. Then, nung habang tumatagal na,
sabi ko kay Wets, pakilala mo naman kay Kuya King, idol na idol ko yun. Tapos yun, so, then nung tumagal, si Kuya King, sabi sa akin, narinig ko na tong story na to. Parang siya yung talaga dahilan na talagang tinulungan niya ako hanggang sa magka-PC. So in short, walang kwenta si Wets? Hindi, kasi ang story parang, Wets, pasok mo. Tapos ilang taong ka na naghihintay, hindi ka pa rin pinapasok. Hindi, pinakilala ko si Wets. Survival eh. Pinakilala ko si Wets kay Kuya King, gano'n. Then, Wets, hindi mo nakita yung survival niya, Sly? Hindi. Dami legit marami yun. Dami akong survival. Kasi ito napapansin ko, Skywars. Binabash mo nga siya nun eh. Okay. Binabash ko ba siya? Pero Nung rin-create niya yung season 1. Tapos yung siya ba yun? Iba yun? Yun yung ano eh. Yun yung gumagawa ng sinusubukan gumawa ng kada crap recap. Okay. Tuloy. Yun, tawag dito. Meron akong survival series nga, tapos dinuloy-tuloy ko yun. Then, nagpapapansin ako kay Sly, tapos ano nangyari? Binild ko talaga hanggang sa, hindi ako naiyak, ganun. Then, nung sabi ni Kuya King, kunin kitang editor, para yung nagka-PC na ako, kinuha niya ako editor, sabi ko. Hindi mo, papasok pala dapat yan. Kasalanan ko pa. Hindi, okay lang. Hindi, nung time na kasi nun, sabi ko parang wala nang pag-asa dito. Sige, okay lang. Gawa pa rin ako ng series ko. Then, hanggang sa tumagal, sabi sa akin ni Kuya, kunin kitang editor, tapos tulungan kita makapasok sa Catacraft. Anong season yun? Editor ka niya? 2022, June. Slave muna bago yun. Talaga, pre. 2 years ko talaga siya, yung story kay Spray, 2 years ko talaga siyang in-screening kung goods ba talaga siya. Kasi good siya as editor, good siya as ayoko na kasi magkamali ulit ng pasok. Saka pre, diba? Cellphone pala siya nag-edit, ang galing niya na mag-edit nun. Sa cellphone siya nag-edit. Ganda nga nun yun. Gandang craft niya. So, nung time na yun, dapat 2022, nung hiring si Slide ng season 4, season 5 na member. Bakit naman yung term na hiring? Hindi hiring, parang magpapapasok kay season 5. Season 5, parang gusto nga na pumasok. Wala pong kinakat sa mga talent pin. Asan yung mga kinusok? Ay, grabe! Walang cut din eh. Maraming salamat pala, Apex. 50% po kay Sly. Uy, wala. May contract din kami dyan. 70? Pero lang, ang ending lang nangyayari, si Ace, parang 2 years ko siya talaga in-screening kasi nahiya ako magpasok ng hilaw kay Sly. Parang ganun yung hilaw. Bakit hilaw? Hilaw. Tapos nung napatunayan ko na okay siya, sabi ko, Sly, pasok na to. Hindi, anong pinasok niya ako nung January this year. Pinasok ako, excited talaga ako, pero hanggang ngayon nakakonsensya pa rin ako kasi nabigo ako sa expectations ni Kuya King. Sabi ko, pagpasok ko hindi, ito legit nung pagpasok ko ng season 5, sabi ko mag-upload talaga ako nun. Sunod. Ang nagawa ko lang sa season 5, 5 episode lang. Nangyari na ako kay Say, sabi ko, guest member pa rin ba ako, permanent, ganun. So, ngayon, pinipilit ko talaga na bawiin. Kaya nag-live ako sa TikTok palagi. Nagkaroon tayo ng guest member bigla. Huwag kang mag-alala, pre. Huwag kang mag-alala. Makikita ng Catacraft ang worth mo pag nabuo ko na yung Love Island. Wala na naman. Abangan. Season 2. Ito hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako kay Sly kasi nga, almost 6 episodes pa lang yung nagagawa ko ngayong Grabe ka naman sa akin, nakaka-8 pa lang ako. Season 6. Almost 6. Pero araw-araw kasi ako nagla-live sa TikTok. Okay, so kada live ko puro record yun. So hindi ko pa siya na-edit. Ganun. Then, kasi nung pumasok ko sa Catacraft, hindi talaga may na ako sa build eh. Yun talaga yung nanap nila eh. Okay. So ang ginawa ko, lahat ng episodes ko, puro RP mix, as in mix talaga, may PvP, may cut na parang memes na ganun, whatsoever. Then build, ito napasabak na ako sa build sa shopping district dahil kay Rob, tinulungan nila ako kay Rob Street yan. Maraming salamat. Lagi nag-away pero lagi ako inaaway nito pero sweet lover kami sa build eh. So sobrang magkasama niyang pre 4:30 ng madaling araw, pre. Yeah. Hindi naka-live kasi doon ako natutulog sa studio namin minsan eh. 4:30 nagsisigawan sila ni Ace. Sinigawan ko si
Anong oras na? Sumisigaw ka pa dyan ah. Sino kasigaw niya to? Oo. Grabe. Kaya napapagalitan ako eh. 4:30, katabi kasi namin kapitbahay, masuking kapitbahay namin. 4:30 na sigaw pa kayo ni street dyan. Ano niya kakin sa street eh. Lagi nga siya napapagalitan. So, yun nga. Anyways, di ko pa rin alam talaga ang role ko sa Kada Krab. Hindi ko alam kung builder ba ako or isa lang akong parang joker na ano, Minecraft. Alam mo sagot dyan. Sila ang mga kasagot. Kaya kung meron kayong gustong itanong sa amin, segue. At gusto nyo masagot namin siya ng unfiltered, comment nyo dyan sa may ibaba. Lahat ng gusto nyo matanungan, lahat ng mga gusto nyo kalinawan, i-comment nyo dyan sa ibaba. Ano ba? So, bago tayo mag-end, Kada Krab recap, baka naman. Baka naman. Sino ba may-ari nun? Hindi, kumbaga parang maganda kasi yung Kada Krab recap para maano nyo yung mga episodes ng mga members. Hindi namin kayo ka-copyright, no problem. Oo. Volunteer, To be honest, kayo bahala. lahat kami appreciated namin yung... To be honest, hindi ko na napapanood yung episode nila lahat. Kumbaga compilation yun ng mga episodes ng mga members. Ayun na lang yung episode. Yun na lang yung papanoorin namin. Legit yun. Eh, paano ka mas mataas na views ni Kada Krab? Okay lang yun! Ako nagagawa. Kumain ko na lang video nyo, dali lang pala eh. Pero yun lang po, maraming salamat po sa panonood ninyo at yun lang po para sa araw to. Maraming salamat. Subscribe here. Wala naman eh. Watch our recent uploads. Here. Dito, sa amin, panoodin nyo. Paalam! Alam. Paalam.